Naging Tila ba mainit naging nga na mainit na kontrobersyal ang kontrobersyal isyung ang ito sa isyung ito mundo sa ng mundo ng social media. social media Isang dahil nga nakakagulat na itong si kaganapan ang House naganap ngayong Speaker araw Tambalos matapos ang Lostro Romualdez pag-uusog at ng itong isang si batalyon Presidente commander Kuting sa ng palasyo Norte upang Jr. sapilitang ay alisin si tila ba Pangulong Kuting ng dinampot na Norte dahil Jr. nga sa mula sa salang kanyang pagnanakaw pwesto bilang sa Pangulo ng budget ng ating bansa. bansa. At Ayon sa sinabi mga naman ulat, dito sa dumating ang opisyal balitang na ito na pinamumuno ng wala isang na grupo talagang ng mga mawala sundalo ang sa harap ng matiwaling at palasyo ng magpinsan na ito sa ating Malacanang saligang na batas. armado at Dito nga nagdedeklara natin ng kanilang makikita at layuning palitan ng kasalukuyang mapapatunayan mga liderato. kaibigan Hindi na pa itong si malinaw kung ano Presidente ang mga Kuting dahilan ng ng Norte isyong at nagtulak Tambalos sa Lostro opisyal upang Romualdez gawin ang ay naturang tunay hakbang, ngang ngunit guilty may sa mga ulat na kanilang ito mga ay kaugnayan pinagkagawang sa mga hindi katangian, pagkakaunawaan sa loob lalong-lalo ng na mga militar at kaibigan mga sa kontrobersya paglilimas ang ng kinakaharap pera ng mula administrasyon. sa kaban ng Nagdeklara bayan. naman ang Kaya na Sandatahang lamang Lakas mga ng kaibigan, Pilipinas ng hindi na heightened alert nakakapagtaka status kung upang bakit tiyakin ang nauubos seguridad ng ang palasyo ating pera o at ang mga budget ng kalapit na ating lugar. bansa dahil nga mga Agad namang kaibigan sa rumisponde ang pinagkagagawa Presidential Security nitong Group or PSG magpinsan at iba na pang ito mga sa ahensya kaban ng ng gobyerno bayan upang na tila pigilan ba ginagawang or pang-ayuda dahil pigilan nga ang sa posibleng nalalapit na kaguluhan. tinatawag Sa nating kasalukuyan, kontrolado na umano ang sitwasyon ngunit election kung patuloy saan ang mga ginagawang kaibigan investigasyon ay upang alamin ang tatakbo muli itong punot si dulo ng Tambalos Lostro insidente. Romualdez bilang Nang kongresista naging ng sanhi ating ito bansa ng matinding upang diskusyon sa makalimas social muli media at or iba't ibang sektor ng makapagnakaw lipunan muli ng kung mas saan ang malaki ilan pang ay pera sa nagpapahayag kaban ng ng suporta bayan. sa opisyal habang iba Para naman nasa ay nananawagan ng detalye, pagkakaisa panoorin na at lamang ang buong pananatili impormasyon. ng At kaayusan. kung bago pa lamang sa Samantala, ating channel, walang ay inilabas huwag na opisyal kakalimutang mag-subscribe, na pindutin ang pahayag si notification Pangulong bell Kuting ukol sa upang lagi insidente. kang maging Subalit updated sa tiniyak mga ng palasyo balitang ang bago pamahalaan sa ay ating nanatiling channel. matatag at Ito na nga patuloy mga na kaibigan, gagampanan ang kanilang panoorin tungkulin muna para sa natin. kapakanan ng sambayanan. Tila ba naging mainit Ang na insidente ay kontrobersya nagdulot ng ng isyung malaking ito tanong sa mundo Estado ng na social media ugnayan dahil sa nga pagitan ng itong si militar at ng House administrasyon Speaker na Tambalos posibleng Lostro magbunga Romualdez ng at mas itong si malawaking Presidente diskusyon Kuting ng tungkol sa Norte politika Jr. at liderato ay ng tila ating ba bansa. dinampot Ito na nga dahil mga nga kaibigan sa ang salang buong detalye at pagnanakaw panoorin natin sa ang buong budget video. ng bansa. At kung hindi sinabi ka pa sa nakasubscribe sa balitang ating ito channel, na wala na talagang mag-subscribe ka na mawala at ang pindutin mga ang tiwaling at notification bell para magpinsan lagi na kang ito maging sa ating updated sa ating saligang mga batas. bagong video at maging Dito nga aware ka natin sa kung anong makikita nangyayari at sa ating bansa. mapapatunayan, Maraming mga salamat po kaibigan, and God na bless. Sa napaka maanumalyang pagsiserve ng order na ilipat ng kulungan itong si Attorney Zulaika Lopez. Ito mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano kawalang hiya itong Committee on Bad Government na to. Panoorin ho natin to mga kababayan. Ibabasahin na po namin yung order na nag-arrest naman po. Ito ma'am, isa po ulit tayo. Yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Pwede naman po, ma'am. Hindi naman. Anak ng tokwa, ililipat ka ng kulungan, hindi kailangan ng lawyer. Ano yan? Lokohan, madam? Ganyan ho sila kawalang ya dyan sa House of Representatives. Silent martial na ho talaga tayo. Mantakin nyo yun. Ha? Ililipat kayo. Alam nyo ba yung mga kababayan, kung ikaw convicted, yung paglipat nyo ho sa isang kulungan papunta sa ibang kulungan, kailangan ho ng court order yan. Pero sa kanila, hating gabi, order lang nitong si Joel Chua, absuelto na, lipat na kagad. Ganyan ho sila kawalang hiya dyan sa House of Representatives. Di ba? Ibang klase eh. I really need my lawyers to be present, ma'am. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi ma'am, Who are you transferring me now? yes po, ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. Anak ng tokwa, ang order daw ho ng committee ng House to transfer you immediately. Nakantiho kasi nitong si BP Sara ang ego ng mga amo ng mga tao na yan. Ngayon sir, sisikat ho kayo. Proud ho ba kayo dyan sa mga pinaggagawa nyo? Ginagawa nyo na yan? Kulang na lang takasan ng kabaitan itong si Attorney Zulaika Lopez diyan sa ginawa nyo na yan. Hating gabi, my goodness, mga sir, mga ma'am, kung kayo nasa matinong kaisipan, hindi nyo rin ho gagawin yan. Pwede nyo sabihin na, ipagpabukas na natin yan. Pwede nyo sabihin yun nagpapahinga na ang ale, merong chronic back pain, merong iniindang karamdaman, natutulog na ho. Pero dahil sa kapritsyo, naapakan ng ego nitong si Tambalos Los at nitong si Joel Chua at ng mga nandyan sa Committee on Bad Government, kailangan ora-orada, hating gabi, yung tulog ang lahat ng sambayan ng Pilipino, yung magising na lang yung mga kababayan natin kinabukasan,
Wala na sa House of Representatives itong si Atty. Zulaika Lopez. Tama lang ho na nagwala talaga itong si Atty. Zulaika Lopez. Pag imbis na mawindang, itong si Atty. Zulaika, nawindang ho ang House of Representatives dun sa mga kaganapan. Sino ba namang hindi tatakasan ng kabaitan, ha? Sino ba naman ang hindi mababaliw-baliw dyan sa kaganapan na yan? Hindi ho kayo kriminal, wala ho kayong ninakaw, wala ho kayong ginurgur, ha? Napagtripan lang ho kayo ng isang convicted. Ngayon, ihahalo kayo doon sa mga kriminal. Baka doon nga magurgur yan si Atty. Zulaika kung sakaling na tumuloy ang paglipat na yan. Napakatantado ho, napakawalang yaho ng mga tao dyan sa House of Representatives. Pasintabi ho sa ating mga salita kasi minsan pagka hindi na ho talaga natin kinakaya, as much as possible, talagang pilit ho tayong dumidistansya sa pagmumura, no? Parang tayo si BP, pero pagka hindi na natin kinaya, mapapaano talaga tayo, di ba? Mapapaano talaga tayo. Game. I understand that, but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? Mga walang yaw sila. Gusto ho nila i-arrange daw yon habang nasa sasakyan. Habang tinatravel na, linilipat na siya. Sira ulo ka ba, sir? Tanga ka ba, sir? Anak ng tokwa, yung simpleng kriminal na convicted, ililipat lang yan ng kulungan, kailangan ng court order, kailangan present ang abogado, napakaraming dokumento, napakaraming proseso, pero kayo, isang pukpuk lang nitong si Joel Chuad dun sa kanyang martilyo, ura-urada kahit madaling araw, ililipat nyo. Mga tado ba kayo? Anak ng tokwa. I really like my lawyers to be present. Sir, yung pasikatin natin. Sir, proud ho ba kayo dyan? Makikita ng anak nyo yan, yung mga anak nyo magiging proud ho ba sa kanilang ama? Swerte itong si madam na nakatalikod At saka yung si madam na naka-face mask, alam niya, kataruntaduhan ang gagawin nila, kaya tumalikod. Ito namang si Sir, kitang-kita nyo naman ho. Tanungin ko ho kayo, kung kayo na-contempt, lalo na dito sa mama na to, i-arrange daw during transit. Na-contempt kayo, dahil napagtripan lang kayo ng convicted na child abuser, ililipat kayo ng hating gabi, papayag kayo. Kahit sa sarili nyo lang, alam nyo na mali yung ginagawa nyo. Pero pinagpapatuloy nyo pa rin. Anak ng tokwa. Mali ho yung order na ibinigay. Madaling araw. Paano sila nagpulong-pulong dyan sa Committee on Bad Government? Paano sila umabot diyan sa order na yan? Bakit walang knowledge ang publiko? Walang Zoom meeting? Wala kaming nakita? Wala ho lahat. Basta merong lang lumabas na papel. Ngayon, dito sa papel na to, lipat na itong si Atty. Lopez, mga siraulo talaga. We can arrange that naman ma'am for you. Pero ma'am, let Can we us... call them now? No ma'am, let us implement this first ma'am. Ito, nabubusog ko sa House of Representatives. Sino ba itong nakatalikod na to? Kung kilala nyo itong nakatalikod, i-comment nyo. Mga kababayan, ito kasi, kung sa atin mangyari yan, talagang gagawin din natin yung ginawa nitong si Atty. Lopez. Na talagang pipigilan ho natin yan. Kung hindi naman ako kriminal, ihahalo nyo ako sa mga convicted. Dapat si Franz Castro dinala nyo doon, di ba? Dapat ho ganon, di ba? Kung kayo ho ba, i-comment nyo ho sa baba para malaman natin ang sentimiento ng ating mga kababayan. Kung kayo ho ba sa inyo nangyari to, papayag ho ba kayo na ilipat ng madaling araw at ihalo kayo doon sa mga hardened criminal? Ihahalo kayo ay na-contempt at napagtripan lamang ng isang convicted. Papayag ho ba kayo nun? Nasaan ang justice? Nasaan ang hustisya sa bansa na to? Di ba? Lawyers to be present now. Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your Saludo. lawyers around? We are going to call them. And but we are ordered to I want my implement this lawyers in... Tanga ka ba, madam? Kahit na may order pa sa'yo si Tambaluslos, kahit may order pa sa presidente, may karapatan ho ang ali. Meron hong karapatan ng ali. Batas militar ho talaga, silent martial law No? Gagawin nila gusto nilang gawin. Gugurgurin nila gusto nilang gurgurin. Pakukulong nila yung mga gusto nilang ipakulong. Di lang nagdeklara, pero martial law tayo. Anak Present.
Ma'am, please. Opo. So, Please parang understand. related also. Kasi ang ano sa... Wala akong problema, sir. Ma'am, Ayun na nga mga kababayan. Ano hong masasabi nyo dyan sa pati ho yung mga opisyal, yung mga tauhan dyan sa House of Representatives, parang meron na rin hong tililing. Meron na rin saltik-saltik sila. Diba? Parang meron na rin depresya ang pag-iisip nila. Tama ba naman yung ginagawa nyo na yan? Hindi nyo man lamang mabigyan ng pagkakataon tong Ali na ipaliwanag o kausapin ang kanyang abogado? Ibang klase itong bansa na ito nangyari sa Pilipinas, oo. Ito ho yung naging interview nitong si Vice President Sara Duterte kaninang umaga. Medyo na busy ho tayo kaya hindi ho natin nagawa na reaction video to. Pakinggan ho natin at mag-react tayo sa mga sasabihin dito ni Vice President Sara Duterte. Game. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. We love you, Inday! We love you, Ma'am B! We love you, VP! Lakpakan natin. We love you! Duterte! 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 Tayo na lang ho. Walang mainstream media, wala lahat. Tayo lang ho magkakasama dito. Kaya napakalaki hong bagay kung i-share nyo yung mga video na kung saan nakikita nyo itong si VP Sara. Napapaliwanag niya ng buo. Hindi yung putol-putol. Hindi na iintindihan ng konteksto. Basta mura lang, basta gurgur lang. Walang ganon. Tayo ho dito, buong video ni VP Sara na i-express, na naiintindihan ng ating mga kababayan yung sinasabi niya. Sa mainstream media, ABS, News 5, GMA, putol-putol. Yun lang ho, kumasa naratibo nila, yun lang ho kinukuha nila. Tayo dito, buo, panoorin nyo, intindihin nyo, namnamin nyo, kaya i-share nyo na ho mga kababayan. Tuloy! Ayun o, yung ano natin o, si Attorney Jimmy Bondok. Palakpakan naman ho natin, isa sa mga kandidato natin yan. Si Attorney Jimmy Bondok. Nasa likod ho siya ni Vice President Sara Duterte. Saludo, Attorney. Ayan. Kahit hindi naman tayo maingay, pinapalayas tayo. Diba? Basta, love ka namin. Here. BP. Walang iwanan, BP. Walang iwanan. Nandito kami. Walang iwanan, walang tulugan. Ayan. Ayan, mga... Ako naiintindihan ko yung nag-iingay eh. Gusto nilang pataasin ang moral nitong si VP. Gusto nilang paramdam na mahal ka namin, nandito kami para sa'yo. Pero itong si VP, pagka nakatulog na, medyo bumabalik na ho siya. Kahit tayo, pag nakatulog na tayo, bumabalik na tayo doon sa ating original na anyo. Ito po, Ma'am BP Inday Sara. At sa mga kasama po namin, nakalive po kami rito ngayon. Ako po si Bimar Channel. Ano ba yung sasabihin ko? Sorry, more than 24 hours na kulang tulog. Ano ba yung huwag kayo maingay kasi baka palayasin tayo. Dito, huwag kayo magsisigaw kasi baka palayasin tayo. Yes. Unang-una, Observe proper decorum. Observe. papasalamat ako sa inyong lahat sa suporta ninyo sa akin, sa aking opisina, sa aking mga kasama sa Office of the Vice President, kay Yusek Zulaika Lopez, at sa lahat ng mga OVP personnel na kasama ko ngayon dyan sa opisina, especially yung mga pinapatawag doon sa Bukas na ho yan, bukas na yan. Ma'am BP, kumusta na po kayo? Nakakain na po ba kayo? Nakatulog na po ba kayo? Katulog ni Ma'am Attorney Lopez? Well, actually, hindi din siya nakatulog pa. At nakakain na ako. Yes, thank you for asking. Maraming salamat. Kain ako kanina. Around 10 minutes ago. Kumain ako ng isang fried chicken. Wala din masyado akong ganang kumain, sir. Kasi, alam mo yun, parang... Madam, kain ho kayo.
mahaba-habang laban pa ho ito, VP, no? Alam ko yung appetite nyo sa pagkain wala niyan, yung lasa parang talagang ang dami pumapasok sa utak nitong si VP, pero sa bagay, madam, kung pumayat kayo ng bahagya mas gaganda. Meron din palang benepisyo kay VP, no? Kung di siya makakain na maayos, medyo papayat siya. Pero hindi, pataba ho kayo, madam, mas maganda kayo mataba. Hindi ko alam kung mangyayari bukas or mamaya. Parang pati nakakahawa yung trauma ni years of less na parang hindi ko alam kung anong mangyayari mamaya. Sa likod mo lang kami, VP, huwag kang mag-alala. Laban lang. Thank you. Maraming salamat na hindi nyo talaga kami iniwanan simula pa noon kay President Duterte 2019. In fact, yung iba 2014 pa, 15, 16. Saludo, saludo. Ngayon, Saludo ha. Nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang siguro sa inyo nanggaling yung nabudol na term. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari. Of course, diba, sino pang gusto na ganito ang mangyayari sa bayan na hindi natin alam kung saan tayo. Ang expectation ko talaga was that well, we start to become a superpower. Hindi lang the sick man of Asia. Ganun yung expectation ko. Kami lang. Kaya pasensya sa humingi ako pasensya. BP question. With this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayong humarap sa Congress, maayos na humarap sa Congress si Attorney Lopez, tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay. Will you still allow any personnel from OVP na imbitahan ulit ng Congress at maging ganito ulit ang effect? Alam niyo kasi ma'am, kung ako lang talaga, hindi lang talaga. Alam niyo, klaro naman na kung ano yung motibo nila. Motibo nila is paninira pa. Kasi kung mag-investiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President, bakit DepEd lang? Ang daming opisina na merong confidential funds. Kung ikaw ba naman si Franz Castro, diba? Bakit babanatan mo yung Office of the Vice President for confidential funds? Ang dami namin na merong confidential funds. At ito pa, sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng mga watog sinsilyo? Diba? Kaya nga ganun yung amount kasi it was based on kaya nga ganun yung amount because it was based on planning kung ano yung buwan-buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Bilyon. Alam nyo mga kababayan, kaya yung plano nitong si Senator Amy Marcos, mamaya na ho natin pag-usapan yun, dito ho muna tayo, huwag ho tayong tatalon. No? Yung, pasadahan na natin mabilisan para mamaya, sa susunod na video natin, maiintindihan nyo na kung anong pag-uusapan natin. Magkakaroon ho ng pagdinig kaugnay dito sa mga maanomalyang flood control
Naku po ma'am, sa totoo lang, tatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, personal ko po binibigay. For information nyo, kami po ang biktima ng droga, yung mga adik-adik na yan. Ako si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-una biktima na lumabas for former president na tinatanong kasi nasa akin ang biktima ng mga drug users kaya na-addict. Ako po na sa disorder when I was young. So ako po tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo, kasi sinabayaran ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng dati, ng presidente natin, naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nakapo, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Hinoo? Ayun nandun si isa sa mga idolo natin, ha? Attorney Jimmy Bondoc, iboto ho natin yan. Palakpakan ho natin tong si Attorney Jimmy. Hindi ho natin pwedeng kalimutan. Nung isang araw, si Kong Dante katabi ni Bibi. Ngayon naman, itong si Attorney Jimmy Bondoc. Siyempre, iboboto ho natin at ikakampanya ho natin si Attorney Jimmy Bondoc. Kasi meron kaming Saludo, Attorney Thanksgiving. Alam ko, marami sa mga nangangampanya dito kay Attorney Jimmy. Hindi man niya kilala, pero marami hong believe at maraming nakasuporta sa inyo sa laban nyo na yan ng pagkasenador sa 2025. Saludo kay Attorney Jimmy. Palakpakan ho natin. Event doon. May lumapit sa akin doon, ma'am. Isang nanay. Sinabi niya sa akin, Day Sara, meron akong complaints. Tapos sabi niya, ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender ko ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbebenta sa loob ng kulungan. My goodness! So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya nagbebenta sa loob ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klaseng bansa gusto natin. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo, nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yung po ang takot nila sa pangalan ng Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes, good. Yes. Palakpakan natin si Madam. Hanggang mamatay. Maraming magpapakamatay dito sa mga kay VP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung kailangan bakit hindi? Ang pinag-uusapan kasi natin dito, hindi na yung mga buhay natin. Ang majority sa mga nakikinig dito sa video na to, natikman nyo na yung masarap at kumbaga, medyo na-enjoy nyo na yung buhay, ika nga. Kahit na maraming korupsyon sa mga nakalipas na panahon, natikman na natin yung medyo maayos kay Tatay Digong. Yung mga anak natin, yung mga susunod na salinlahi, yung susunod na henerasyon ang pinag-uusapan dito. Yung mga anak, magiging apo. Magiging mga anak, magiging apo natin, magiging pamangkin. Sila ang makukompromiso kung sakaling magpatuloy itong mga ganitong klaseng kalakaran. Hindi man siya illegal na droga, sa korupsyon. Droga, korupsyon, sugal, magkakaparehas lang yung mga yan. Wala akong pagkakaiba-iba yung mga yan. Nakakasira ng bansa yan. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin.
At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan pa rin kayo. Yes, yes, Malipit pa rin yung support. Yes, BP. Ano ba naman kayo ng budget? Gusto naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasya din namin yan. Pagkakasya din namin yan. Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala namang binabayaran na utang ang Office of Defense. Napakasimple niyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung si Kim Bo, at Abante, Marikina. Bulay ba yun? Marikina. Si Bulay, si Abante, si LPA, sinasabi si Chapusin. Eh dahil maganda naman, hindi ka ho nila, hindi na nga bagay ang OOA nyo, Hoy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Correct. Hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material. Grabe no, itong si Kimbo, si Abante, nakaladkad pa dito sa interview na to. Bagay nga sa inyo. Bagay. Maaga kasi ako para merong realization sa buhay ko na tangina, lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Kaya wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang. Gusto ko Pag nagmura ng isa si Bibi Sara, papalakpakan nun natin siya. Saludo Bibi ha, maraming salamat. maging doktor. Dahil gaano din dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako. Pero kung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera, kahit gaano ka mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin hindi yun ang gusto ko Gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan. Okay, yun lang pala yun lang ang pangarap ni BP maging doktor. Pasensya na ho tayo, yung kagustuhan namin walang makakapigil doon. Makukuha namin yun. Maghahalong balat sa tinalupan, BP. Ang gusto namin maging presidente ka sa gusto mo. Anak ng toka, kailangan mo maging presidente, BP. Sang-ayon ho ba kayo doon, mga kababayan, na maging presidente ka? Tayo dito, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami dyan. Dati pa lang ho talaga, kung tayo mapagbibigyan, kung pwede lang natin kalagkarin yung ali na yan, na mag-file ng pagka-presidente noong 2022, ginawa na ho natin. Wala nabudol nitong si Amy Marcos Pwede po ang payaman. Yes, sana all. Harap po. Sana mayakap din natin to si payakap din. Yakap yun ng pagsuporta. Kayo yakap, kahit naman si Ma'am Cathy, pagka inakap natin yan, pagsuporta. Ano yung comfort ang tawag doon? Ma'am Cathy, kung sakali mapanood mo to, ito ang yakap ni P. Hindi, kasi idol, yun, pagka fan kayo, di ba? Fanboy ho ako nitong si Ma'am Cathy. Yayakapin natin yan. Si Tatay Diggs, pag nakita natin, yayakapin natin yan. Si Biping, nakita natin, yayakapin natin yan. Siyempre, mga idol natin yan. Si Ma'am Cathy, pag nakita natin yan, magpapaalaw muna tayo, siyempre. Pwede mong payakap. Hindi, biro lang ba? Pagkakala nito si Ma'am Cathy, yayakap na. Hindi, biro lang yun. Magurgur po tayo. Kaya baka yung security nito si Ma'am Cathy, PHP, kulong nyo. Bibi Sara, bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, ito, hindi ito sa akin. Kay ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan. Kasi threat ka sa lahat ng gusto na mag-presidente. Hindi lang
Atty. Romualdez, hindi lang kung sino pa mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauna, Siyempre, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway. Hanggang merong isang lalabas na maiwan. Matirang matibay. Pag-aano muna sila, nakikita nila, nasa baba sila ni BP, magtutulong-tulong kay BP. Pag wala na si BP, yung mga nagtulong-tulong sila na naman ang magguguguran. Kaya para dito kay ano pangalan to, Rapi Tulfo, manalangin ka, Brad. Na itong si BP, kumbaga, medyo, pag naman kasi nangyari, ibig sabihin, wala na si BP. Sa tingin naman natin, di mawawala sa equation niya si Vice President Sara Duterte. Ang buong mga Duterte, di mawawala. Andiyan si Kong Pulong, nandiyan si Mayor Baste. Pero kasi yung galing, di ba, nakita na natin dito sa ali na to. Yung pagka meron siyang political will, meron siyang political will. Pagka meron siyang gustong gawin, talagang maisasagawa yun. Ika nga, maisasakatuparan pagka si VP Sara naging presidente. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-chacha. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, pupuin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote. Pupuin yung pinaka-problema natin, Vicky. Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo po pababayaan ng Pilipinas. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang Kami bibiguin, Bibi. Kaya ngayon, kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Walang kurungan. Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Sana naman lahat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo, magwelga na tayo, patalsikin na natin yung presidente. Relax. Madam, relax lang. Baka makulong tayo dyan. Relax lang. Hindi natin ganyan gagawin yan. Merong tamang paraan. Hayaan mo natin yung mga eksperto. Relax, kalma. Kalma. Baby, kalma. Bibi Sara, magandang hapon po. Si Dr. Maniti po, lead convener ng MySU. Gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako paggabi nung magmura kayo. Palakpakan natin itong si Sir Maniti sa kanyang sa kanyang pagpapahayag na maraming natuwa doon sa ginawa ni BP. Hindi tayo natutuwa sa mura. Pero pagka nagmumura si BP at itong si Tatay Dig, sabi po na palakpakan nun natin. Iba usapan pagka sila dalawa nagmura. Tuloy. Kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangag. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi niyo talaga ako naririnig magmura. Siyempre, galit na, no? Last night was an exasperation. Ma'am, di naman po masagawa yan. Actually, kahit ulitin mo yan, madam kahit isa-isahin mo sila kung di natin sila mawakwak dyan sa mga kabalbalan nila, wakwakin na lang natin sila sa Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Maganda ang nagmumura, may karapatan. Mumura. Kasi nire-representan po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed ng masyado sa gobyerno. Correct. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami yung nagmumura talaga. Correct. Palakpakan natin itong si Sir Maniti, palakpakan natin, napakaganda nung niya na yon, ng mga punto niya, Yung pagmumura na yon ni BP, larawan ho yun ng damdamin ng marami sa ating mga kababayan. Gusto ho nilang murahin itong administrasyon na to. Naiinip na kami sa May nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... Madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung for lack of a proper term, nagpupusikot pa atras abante sa
pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan namin matapos siya, yun yung sinabi ko kay Ate Lopez. Sabi ko, i-endure, walang matatapos na yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho. Multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin. Very good working relationship namin. Meron kami magandang division ng labor sa trabaho. Politika sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, ibalik mo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up ko. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay, sa bahay ng nanay niya kasi retire siya. Follow up lang po. Kasi yung nabalita namin magdedemanda si Pangulong Duterte kay Trillanes, tuwa po kami. Baka gusto niya rin kami pasayahin. Sumanda niya naman yung literato ng Kongreso. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami. Magkaroon ng action. Sabi nga na yung Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na, tapos mahina na yung tuhod kung nakikita niyo, na natural sa mga may edad, mahina. Pag yun ang kayo, ma'am. Pero hindi pa kasi ang tagal mo na nakatayo. At least andito kayo, lalaban Kasi sa tayo. mga nangyayari, until 2028 pa po yan. Kami po, bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2026. Kasi, hindi talaga, araw-araw po ang mga balita ko, makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, Mga kidnapping sa mga bata. sa Kongreso mismo, kung disbid, pakukulong sa Bicano. Di ba po, parang iba po talaga nangyayari sa bansa ng Pilipinas. Kaya kami po nag-usap na hanggang kailan tayo maghihintay ng mga taong bayan na ihirap. Lalo na tayo pinahihirapan ng Rusya. Dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata. Question po ako, ma'am. Bibig VP, kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag ng presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo, nagkaroon po ng mga settlement agreement,
Ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa bansa natin? Hindi ako tao na nagpapa-areglo. Hindi ako. Yes. Yes. Ang, alam niyo, Ayos. Balakpakan ho natin, no? Napakagandang bagay nun. alam niyo, ang ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako. Tinetretan nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is offeran ako ng pera. Paano nila ako offeran ng pera? Hindi nga nabibili ng pera. Ang gusto ko. Diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi lagi kang may kalaban. Ayun na nga mga kababayan, saludo dito kay VP Sara. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin, itong showbiz fanatics na to. Ibang klase ho itong si showbiz fanatics. Malupit ho itong video niya na to. Na-intriga ho tayo. Sabi ho dito, matapos pagtulungan si VP Sara, batalyong militar, handa ng sumugod, BBM at Martin. Binalaan na. Di ba? Antitindi pag caption pa lang, pin ka na. Di ba? Yung pa lang, tapos na usapan, ika nga eh. Panoorin ho natin, pakinggan natin kung gaano nga ba katindi itong balita ni showbiz fanatics na to. Binalaan na. Naku, matindi ho ito. Merong balaan na mangyayari dito. Game, showbiz fanatics. Oras na may mangyari kay VP Sara, hindi namin kayo mapapatawad. Ito ang naging diretsang mensahe ng ilang miyembro ng militar kina President Bongbong Marcos at Martin Romualdez matapos ibulgar ng Vice Presidente na tila balak raw siyang ipapatay ng ilang mga ganid sa kapangyarihan na hanggang ngayon ay tinatamasa ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Hindi na nakapagpigil pa, diretsang binalaan ng mga dati. Galing ng delivery nitong si showbiz fanatics. Palakpakan ho muna natin. Galing talaga, walang kupas sir. Malupit talaga. At kasalukuyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines, ang mga ganid na politikong pinupunterya ang Vice Presidente. Ayon sa kanilang mga naging pahayag, hindi raw magdadalawang isip ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines na ipaglaban ng Vice Presidente dahil alam nila na tila sukdulan na raw ang kasamaan at kademonyohan ng mga nasa pamahalaan. Dahil dito, ipinaliwanag ng dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng The General's Viewpoint ang sukdulang galit ng mga militar dahil sa hindi raw talaga maayos ang ginagawa ng mga nasa gobyerno at ang panggigipit nila sa Vice Presidente ay hindi na raw makatao. Ano mang oras kapag sinubukan nilang saktan ang ikalawang pangulo ng bansa, hindi raw magdadalawang isip na lumabas na ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Di ba pwede bilisan natin ng konti yan? Sir, pwede ba? Request lang ko ate. Pwede mo pong mamaya na. Hindi, lang, excited lang tayo. Huwag na natin hintayin na may mangyari. Huwag na natin hintayin na may mangyari kay VP. Labas na tayo. Let's go. At tuluyang labanan ang mapansupil na gobyerno. Narito ang buong pahayag ng isa sa mga dating militar kung saan tuluyan ng kinumbinsi ang taong bayan maging ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na hindi lamang protektahan ng Vice Presidente kundi tumindig sa kanilang sinumpaang tungkulin na walang anumang oras na kailanganin. Handa silang ibuwis ang kanilang buhay para proteksyonan at mapanatiling payapa ang buhay ng bawat Pilipino. Panoorin ang full video. Meron ng Army Battalion, Army Battalion na nag-react, yung 75th IB na nakabase sa Davao, Davao del Oro, del Norte.
na sinasabi na dapat hindi palampasin ng gobyerno yung mga ganon attitude ng mga congressmen, o kaya mga congressman, na si Atty. Lopez ay isang mabait at saka isang chief staff ni Vice Duterte, ikinuntin nila. So may nagalit na batalyon commander. Delikado na, may batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. So baka susunod dyan, lilitaw yung mga pulis na commander. Pag lumitaw na yung pulis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, ito na yung makikita natin. Okay? Bira lang itong mga nangyayari ngayon, mga kaibigan. Kung hindi nyo alam na ang objective ng Partido Komunista sa Pilipinas ay sirain ang relationship ng mga Pilipino para tayo mismo mag-away-away. Mag-away-away. Yan. Tayo yung mag-away-away. So, pag tayo nag-away-away, masisira na ang ating samahan. So, paano ngayon kung ang batalyon commander ang nag-react dito na sa Luzon at tapos na si Castro? Hindi na si Castro, tapos kayong mga congressman. Taong bayan, alert na kayo alert na kayo, taong bayan. Suportahan nyo ang mga pagkilos para sa katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa kamalian. Puro tayo sa tama. Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang layunin lang yan ay sirain ang ekonomiya ng bansa para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Kaya kasabi ko nga, nananawagan ako sa mga intelligence ng gobyerno na tingnan nyo na ang nangyayari sa Kongreso, wala na sa kulog, wala na sa tamang patakbo ng Kongreso. Namamali na sila. Personalan na yung ginagawa nila. Hindi na para sa ating kapakanan ng ating pamayanan. So, mga taong bayan, kilos tayo. Kilos tayo. Ang ginagawa sa inyo, ginagago nyo. Di ba? Yung sobra na wala yung ginagawang tao, hindi na umiimik yung tao na nahimik na siya, bira ka pa rin ng bira, yung tao na yun, normal ang pag-iisip niya, normal. Bakit hindi pa psychiatric examination siya? Normal ang pag-iisip niya Kaya normal ang pag-iisip niya, ito tandaan nyo mga bumbutay sa Congress, kayo ang dapat magpa-psycho. Magpa-psycho-test. Bakit? Hindi nyo alam yung salitang sobra na at saka abuso na. Hindi nyo alam yun. Yung salita na yun. Inanahimik na lang si Inday Sara. Yung palang siya nagsalita. Yung, alam mo yun, after 2 days, na nagpa-interview siya. Yun lang yung salita niya, tapos sabihin nyo, sobra na. Ano yung pagkaintindi nyo? O kayo ang sobra na, abuso na kayo. Di ba? Gago kayo eh. Hindi nyo maalam eh, kaya dapat kayo magpa-exam. Na pag-iisip, kasi nga, normal ang isip ni Vice Sara Duterte, kaya nga, normal ang pag-isip niya, nasaktan na siya. Kailangan magsalita na siya. Lalo-lalo na ginagago nyo ang dating presidente ng Pilipinas na yung kanyang ama ginagawa nyo. Kaya bilang isang anak, nagsalita na, nagalit na. Hindi niya na kayanan na. Kaya nga, sumusobra na kayo mga nasa Congress, kayo mga nasa administration. Naintindihan nyo ba ang salitang sobra na? Panggagago na? Naintindihan nyo ba yun? Ang lintik na. Hindi nyo yata naintindihan yung salita na yun. Hindi nyo naintindihan. Kaya tama yung hamon. Di ba? Yun din ang salita ko eh. Yun din ang salita ng ngayon ni Inday Sara. Tinatanggap ko ang hamon nyo. However, you will undergo drug test. Mga nasa administration at ngayon tatakbo mga politician. Patay kayo ngayon.
Ha? Hindi na kayo makakito. Challenge sa inyo yan. Sige, ulitin nyo nga. Ngayon, na-challenge kayo ngayon. Nakita ko na kayo doon sa panel. Kayo ngayon ang nagkakamadan.